Sa iba pang balita, inaasahang ilalatag sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Marcos Jr. sa Hulyo 22 ang mga nagawa o accomplishment ng kasulukuyang administrasyon. Habang inaasahan naman ng iba't ibang sektor ang iba pang plano ng gobyerno tulad na lamang ng inaasam na benepisyo ng mga health workers at sweldo na rin ng mga manggagawang Pilipino. Eden Santos sa balita. Ilang linggo na lang bago ang ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagsimula na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa paglalatag ng kanilang mga naging accomplishment sa pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Ito'y bahagi pa rin ng paghahanda ng administrasyon para sa nalalapit na SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itinakda sa darating na July 22, 2024. Nais ng pamahalaan na ipabatid sa mga Pilipino ang ginawa ng mga iba't ibang ahensya bilang resibo ng serbisyo ng Pangulo sa bagong Pilipinas. Sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa na kabilang sa good news para sa mga nasa sektor ng kalusugan ay ang pagtanggap nila ng kanilang health emergency allowance. Anya, kinumpirma mismo ni Budget Secretary Amina Pangandaman na kaya nang maibigay sa taong ito ang matagal ng inaasam na benepisyo ng mga healthcare workers. This year, mukhang maibibigay na ng national government yung remaining 27 billion pa yun na hindi pa namin na-allocate para mabayaran na lahat. So yun ang good news dito. Unang-unan yung maririnig dito sa programa. Sa panig naman ng Armed Forces of the Philippines ay ipinagmalaki ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner ang tuluyang pagpuksa sa mga foreign terrorists sa bansa. Anya, sa katunayan ay wala nang namomonitor na insidente ng kidnap for ransom sa ilalim ng BBM administration. Well, sa ngayon wala na tayong mga monitored na foreign terrorists na nandito sa ating bansa. Yung last na dalawa po ay na-neutralize na rin natin last year, kaya't maganda na rin po yung record natin. Kung mapapansin ho ninyo, ang isang indicator ng progress natin is that for the past 3 years, wala na pong mga nababalitaan tayong mga kidnap for ransom. Yes, no? yes. Hindi po katulad nung unang panahon ay marami, lalong-lalo na sa Hulo, sa Basilan, maraming nakikidnap for ransom, both na mga foreigners pati mga locals. Bukod sa isyong pangkalusugan at seguridad, ano pa nga ba ang ibang mga mahalagang isyu na nais marinig ng mga Pilipino mula sa Pangulo sa kanyang nalalapit na SONA? Since bago po yung ating Secretary for Education, sana mas matutukan yung antas po ng pag-aaral dito sa Pilipinas. Yung sahod, nagtaas nga pero kulang pa rin eh. Kaya kailangan talaga matupad na yung mga sinasabi niya na ibaba niya yung presyo ng bigas. Ayun po, pagbaba ng presyo ng bilihin kasi marami pong mga tao yung mahihirap na hindi nakaka-afford ng bilihin po. Gusto ko lang marinig yung plano niya, konkretong plano tungkol sa ating kinakaharap na sigalot regarding sa West Philippines. Yung mga pagbibigay sa mga ayuda ng mga talagang mahihirap, tapos tungkol sa pili. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.